Ace Reyes. Pass. Pasado ako. Totoo ba to? Si Ace, lumaki sa isang lugar na ang batas ay parang option lang. At ngayon, eto siya, papunta sa profesyong magbibigay ng hustisya na hindi niya naranasan noon. Magandang hapon po. Narito na po ang incident care finding sa ginawa ko. Ay, bakit parang tigas pakinggan? Ulitin ko nga. Uy, yun na naman yung hindi marunong sa registration, no? Uy, wag ka nga. Baka marikan niya. O Lara, practicing again? Yes po, pero parang kaya dapat ko magsalita ng malakas. Hindi lakas ng boses ang batayan ng isang mahusay na criminologist. Kundi lakas ng loob. At meron ka nun, kahit hindi mo pa nakikita. Salamat po, ma'am. I will do better. Kahit paulit-ulit pa ako nakamali. At sa takot niya, unti-unting nabubuo ang tatag na magdadala sa kanya sa mundong hindi basta sinusukat ang boses, kundi ang tapang. Hindi lang sa ang isang taon kang katulong pag bumagsak ka pa dito. Sam, 3 araw ka nang hindi umuwi ah. Kuhain ka muna kaya. Hindi po pwede, ma'am. Hindi ako pwedeng bumagsak. Hindi lang ito pangarap ko, pangarap din ng pamilya ko. Si Sam, palaging binabansagan ng mga kapitbahay bilang pasaway. Walang patutunguhan, problema ng barangay, pero sa library na iyon, kitang-kita kung gaano siya nagsisikap baguhin ang tingin ng mundo sa kanya. Hindi ako papayag na dito lang matatapos ang buhay ko. Tatlong estranghero, iisang pangarap, iisang profesyong pipiliin, at isang araw na babago sa lahat. Their attentive public. Sa mundong ginagalawan ng batas at hustisya, may mga araw na tila mas mahaba kaysa sa dapat. Mga araw na sinusubok hindi lamang ang lakas ng katawan, kundi ang tibay ng prinsipyo. Marahil ay iniisip niyong ang uniforme at badge ay sapat na upang maging matatag ang isang alagad ng batas. Ngunit, dear watchers, hindi uniforme ang batayan ng kadakilaan, kundi ang mga desisyong ginagawa nila kapag walang nakatingin, kapag walang kamera, at kapag ang puso at isip ay nasa bingit ng pagdududa. Ngayon, tayo'y magiging saksi sa isang araw na kay haba, kay bigat, kay gulo, ngunit puno rin ng mga pagkatuto at pagpapatunay na may saysay ang dangal kung ito'y pinindigan. Ito ang kwento ng 3 pulis na sa gitna ng ingay ng mundo ay piniling pakinggan ang tinig ng kanilang konsensya. Kaya't huminga ng malalim at samahan niyo sila sa paglalakbay na nagbibigay linaw kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng profesyong kanilang pinili. Welcome to the longest day. Before you walk out from this building, you have to remember this. Your badge is not just a decoration, it is a promise to the people and to yourself. Do you understand? Sir, yes sir, we understand it clearly sir. We will carry out our duties with integrity, sir. No shortcuts, no excuses.
Kanina pa ako nagsasalita dito ah. Hindi ka man nakikinig. Sino ba kasi kinakausap mo dyan? Wala nga, ano ba? Tingin nga. Ano ba? Masyado kang nakikialam. Tingin. Ayoko nga! Kanina pa. Akin na nga yan! Sige nga, may nag-aaway naman na dun oh. Masyado ka naman na! May tinatakot eh. Akin na! Galang na po. Pwede po ba nating babaan natin yung boses natin kasi dito po kami para sa Siya po kasi sir, tinago niya yung cellphone ko. Pinapahiya niya ako dito. Ikaw na una. May tinatago ka. Kayong dalawa, kumalma nga kayo. Kung hindi, lalo lang lalala tong sitwasyon. Kontrolin mo naman yung tono mo. Dito tayo para ayusin yung sitwasyon, hindi para palalayin to. Ma'am, huminga po kayo ng malalim. Ano po ba talaga ang nakakawin yung dalawa? Ganito po kasi yan, ma'am. Lara, nakita mo ba si Sam? Nagtungo ata siya sa office kanina. Sige, thank you, Lara. O Sam, ba't mo pinapakalaman yan? Off limit yan. Tinitignan ko lang yung mga inconsistencies. Connected to sa kaso ko. Hindi yan connected. So close it now. Anong nangyari dito? Sir, sorry, pinakalaman ko. Hindi na po mauulit. You first open classified files again. Hindi ka lang magsusulat ng explanation, kakausapin mo din ang board. Sir, sorry, sir. Star-based, napatawag tayo ni Chief. I call you three because I want you to inspect this a specific area. And after that, write a report about your inspection in this area. And submit the report to the office after that. Sir, yes, sir. Oo, guys. Hindi muna tayo dyan saglit sa kanto. Hindi na naman ako nakatulog kagabi. Yung pinsan ko kasi umungkap sa akin. Tapos pag hindi ko pinagbigyan, ayun, ako na naman sisisihin. Hindi mo naman obligasyon ng buhay ng lahat. Pulis ka, hindi ka bangko. Ako nga yung kapitbahay ko kagabi, sinasabihan ako na ayusin ko daw yung traffic ticket ng anak niya kasi police officer naman daw ako. Mga tao talaga, akala sa badge natin, magic eraser. Hindi mo naman ginawa, di ba? Hindi sabi ko nga, hindi ko ipagpapalit yung pangalan ko para lang sa konting pakiusap. Ayun, nagalit pa. Ano, respeto lang naman sa badge natin. Kaya nga tayo nag-iingat, isang maling pabor, malpractice na yun. Kapag nasanay ka na, madaling mo na lang ulitin yun. No oras na, tara na, papatrol pa pala tayo. Bakit cellphone mo? Akin na. Kaya huwag mo akong sasaktan. Ibibigay ko itong plug at cellphone ko. Huwag kang sisigaw. Bisan mo, ibigay mo na. Pag sisigaw ah. Paano yan? Kailangan maghanap ng pulis. Sir, ma'am. Ginako yung cellphone at bag ko. Pumunta sila doon sa kanto doon. Ano? Saan sila pumasok? Sir, doon sa may eskinita. Teka lang, Lara. Hindi tayo pwedeng humabol ng hindi buo yung impormasyon. Ace, magnanakaw yun. Alangan hintayin pa natin. Lara, procedure muna. Hindi tayo nasa teleserye. Tao tayo, hindi tayo superhero. Bravo to, may robbery suspect South Alley. Siguraduhin ang exit points pero wag
makipag-engage ng walang backup. Ayoko lang talagang may nakakalusot ng masasama. Ayoko rin, pero mas ayokong makita ang kasama kong sinaksak sa dilim. May limit din ang action natin at yan ang authority at disiplina. Behind na tayo sa schedule. Paano kaya kung tanggalin na lang natin yung mga hindi importanteng limits? Wag. Dapat lahat ng impormasyon ay andyan. Ikaw naman kasi kung umasta ka lahat ng record mo may reward. Hindi naman sa ganon. Duty natin ilagay lahat ng impormasyon. Guys, teka lang. Nasa isang team tayo. Normal lang na mag-disagree tayo. Pero sana naman, huwag nating basasin yung isa't isa. Oo nga, mas sinuuna ko yung frustrations ko kaysa sa pagiging professional ko. Ace, sorry for snapping at you. Guys, wala nang sama ng loob. Lahat tayo na-pressure pero dapat hindi natin pinupuntriya ang isa't isa. Tama. Hindi natin may papakita sa labas ng disiplina natin kung hindi natin napapractice ang sarili natin. Sige, tara. Stop! Kailangan ko ng tulong mo. Pwede bang perma mo itong mga papel para sa project namin? Hindi ko pwedeng basta-basta pirmahan yan kung hindi ko pa nababasa. Permahan mo na lang para hindi pa late. Pulis ako. May mga rules ako sinusunod. Hindi mas importante ang pagiging pulis mo kaysa sa amin ng batalyon. Sir, ano pong sa atin? Rereklamo ko lang sana yung isang officer na nagkakalat ng fake news about sa akin. Sino pong officer, sir? Hindi ko alam yung pangalan, sir, pero nang makupahan ko siya. Sige, sir. Pakontakin ko lang saglit yung mga officer ko. Bravo 2, pwede bang bumaba kayo saglit dito? Yan, siya yung nagsasabi na ako raw yung nagtatago ng snatcher. Pinapakalat niya sa barangay namin. Ha? Sir, hindi yan totoo. Wala pong sinasabing ganyan. Sinungaling, sinisira mo yung pangalan ko. Sir, kumalmak niya. Ayaw masyado kumapit. Binibintan niyo sa kanya. Ito, nag-file ako ng formal complaint. Tanggalin niyo siya kayo na. Sir, makinig po kayo. Gagalangin naman po namin ang reklamo ninyo. May proseso po kasi tayong sinusunod. May karapatan po kayo and may karapatan din po ang officer. Pero sira na yung pangalan ko. Paano naman ako? Sir, umupo muna po kayo. Sir, kukunin namin yung statement nyo ng maayos. Hanapin namin ang ebidensya pero hindi namin huhusgahan ang kahit sino ng walang katotohanan. Sam, alam mo mabigat to. Reklamo ng publiko. Alleged misconduct at hindi lang basta chismis. May formal affidavit pa. Sir, hindi ko po ginawa ito. Hindi ko po kilala yung lalaki at wala pa akong ginagawang paninirang puri. Ace, nakita mo ba siyang may ginawang paglabag nitong nakaraan? Sir, nagkamali si Sam sa ilang bagay nitong araw na to. Oo, pero ang paninirang puri, hindi niya gagawin yun, hindi ganyan si Sam. Sir, palagi siyang prangka pero hindi po siya chismosa. Hindi siya nagpapakalat ng mga intriga. Sam, ang Code of Ethics, malinaw. Kung mapatunayang nagkalat ka ng maling impormasyon laban sa sibilyan, may disciplinary action, suspension o mas mabigat pa. Sir, kung kailangan ko pong harapin ang investigasyon, gagawin ko. Pero hindi ko sisirain ang pangalan ng inosente. Hindi ko sisirain ang pangalan ko at hindi ko sisirain ang badge ko. At yan ang dahilan sa kabila ng mga pagkakamali mo. Alam kong hindi ka nang mabaluktot ng katotohanan. We will conduct a proper inquiry. Due process ang likiran. Walang shortcut, walang bias. Sam,
Umanda ka sa written statement mo mamaya. Opo, sir. Sam, okay ka lang? Hindi, pero lalaban ako. Hindi sa nagreklamo, pero sa katotohanan. Kasama mo kami. Parang binunot lahat ng yabang ko. Natuto ako ng sobra at hindi lahat masaya. Ganyan talagang ethics, mas mahirap siya kapag mataas ang emotion. Pero doon natin siya mas kailangan. Alam nyo, siguro ngayon lang. Siguro ngayon ko lang naramdaman na karapat-dapat ako sa batch na. Kung ganon, ibig sabihin, may tama tayong ginawa ngayong araw. I'm so tired of playing with this bow and arrow. Gonna give my heart away. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the street, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people. May steam po kayo. Pagsisigaw ah. Sir, dun sa may... Akin na yung bag at cellphone mo, huwag kang sisigaw. Patingin nga. Ano ba? Tingin. Ayoko! Napatingin. Sir, excuse me po.